Karambola sa DWIZ. Oh! Karambola. Balik tayo, Karambola, sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Tuloy-tuloy tayo ngayon, May 21, 2024. Si Paring Jonat po, alam nyo na, merong mahalagang lakad. Diyan sa tabi-tabi. Hindi, nasa Taiwan. Ito, mahigit 7,000 pasahero dyan sa Ninoy Aquino International Airport. Ay, nainis na naman. Technical glitch, pare. Hindi ito yung kidlat, lightning Yun, medyo naintindihan natin. Sunod-sunod lightning alerts. Walang kuryente. Power maintenance. So, apektado ang mga pasahero. Di ba? Kawawa naman. Nagkaroon ng red lightning. Lightning alert. Yun. Naranasan ko yun. Alert? Linggo. Naku po. Nando kami sa kaupo sa tarmac ng 2 oras. Okay. Baka na nga naman tamaan tayong kidlat. Ngayon, technical glitch naman po ngayon. Pero ito, air software glitch. Ayan, air software glitch. Mahigit 7,000 pasahero ang nainis. A total of 56 flights. 56 flights ba yan? Oo. Wow. Record yan. Cebu Pacific ang pinakatinamaan. Alas 11 raw po kahapon, nagsimula na yung glitch. Ano ba nangyari sa glitch? Yung pong kanilang navigation system. Surveillance, air traffic management, sama-sama na yun. Medyo nagloko na. Nagloko. Hindi ba traffic management system, navigational air traffic management system daw po, nagloko. Technology. Yan ang pinaka-importanting gamit dyan sa airport, Hindi nila chinecheck. By the way, Barry, inamin hindi yan maapektuhan ng privatization kasi hindi daw kasali yun. Ito, kaap. Kaap po ang may niya. Civil Aeronautics, basta kaap. So, hindi sagot ng San Miguel? Hindi. Kaya, yung power? Maaaring manatili pa rin yan. Yung kidlat, sagot ng San Miguel hindi kidlat? Hindi rin. Hindi. Yung power? Power. Hindi rin. Aboitis yun. Civil Aviation Authority daw po. Civil Aviation Authority of the Philippines. Nagutos na dalang-dalangan ang mga events. Kumbaga po, mas malalaki ang agwat ng mga events kasi nga hindi gumagana. Teka muna. Yung equipment nila. This is contrary dun sa sinasabi mo nung isang araw na dadamihan ng events. Dahil isa lang ang runway. From 40 daw to 48, which I do not believe. Ngayon, they're calling longer separation of departing flights. Kasi nga, hindi gumagana yung equipment. Kaya nagka-delay po. Now, kanina, ini-interview ni Paring John Ibanez yung spokesperson itong ng NAIA. Ng kaap. Yung sabi... Isa pa useless agency. Magaling itong PR nito. Hinalintulad niya. Ito yung quote niya kung naalala ko. Alam niyo po, ang equipment po namin dyan sa... yung aming software dyan sa... airport. Sa airport. Ay, kumbaga... meron ngayon ang pinaka-latest iPhone 15. Nasa iPhone 8 pa lang daw sila. Kaya nagkakaganyan. Alam nyo, lintik, gas-gas yung dahilan na yan. Kumbaga sa kotse, sorry ka na lang dahil ang model mo, 2005. Siyempre, mas maganda ang 2024. Ano nangyari doon sa pera nyo? Ano nangyari sa pera? Kaya nga kayo nandyan para i-maintain with a top may condition, may budget. Hindi pwedeng... So, nangyari po daw, ang priority ay yung mga landing. Kasi, baka maubusan ng fuel sa taas. Tama rin naman. So, yung mga take-off, pinigil mo na raw. Pero hindi natin pwedeng sisihin lagi na hindi naging first come, first serve yung take-off. Hindi kasi top of the line na equipment ang nakuha namin, nagkaroon ng delay. Mga 2 oras po, down the line. 2, nag-3 pa, nag-4 na oras ang delay. Nako. Kapag yan ang may turista, siguro hindi na babalik dito. Hindi na.
3 oras ka sa Lalo na, na-delay yung flight. first time pumunta sa Pilipinas. Hindi na babalik Hindi yan. na babalik yun. Okay. Patay na si And DOT yet, tourism daw ang gusto ng presidente. Kawawa naman si Secretary Prasco, binigyan niyo ng additional problem. Aside from yung campaign. Ang problema ko naman kay Secretary Frasco, pinakikialaman niya yung mga airport, yung mga infrastructure, yung kayang gawin ng kanyang department, ayaw niyang gawin. Ano ibig ko sabihin? Yung campaign. Asan yung campaign, Secretary? Yan po ang hinihintay ng mga nandyan sa tourism sector. Ang dami nilang nag-invest sila ng gusto. Pagkatapos, alam mo, ang tumal-tumal. mukhang 7 million, marami ron Pilipino pa. Endemic yan sa mga cabinet secretaries, napansin ko nitong administrasyon na to. Ituturo nila yung kabilang Department. Kasi yun, hindi ginagawa yung trabaho nila. Department of Agriculture. Hindi, mahilig yan. Siya raw, taga-tulong lang. But anyway, ito ang tanong, merong mga tanong dito. Kung nangyayari sa Senate yung balasa, bakit hindi mangyari sa cabinet yung balasa? Doon, ang tagal na. Ba't si Chalix andyan pa rin? Si Mostravel andyan pa rin. Balasahin kita dyan Hirap Si anti-campaign andyan pa rin. Technical glitches. Technical glitch Hindi kasi kayo iPhone 30. Hindi kasama to sa San Miguel? Hindi. Inamin nila na hindi po kasama yan sa terms of reference ng privatization. Amin pa rin po yan. Patay tayo. Conservative daw po ang naging approach nila para mapangalagaan ang safety ng publiko. Para hindi sila masisi, ibig niya sabihin. Now, next na dito, yung spokesperson, inamin din yan na, at ako, sangayon ako, yung kulang yung lightning arrestors, meron naman daw, pero baka tamaan ng kidlat yung mga grounds crew nila, kaya medyo nakupo kami sa tarmac. Pero hindi ba po pwede kami pumara doon sa tube, gaya sa ibang airport sa mundo? Diba, bakit permi kaming nandoon sa gitna, tapos susunduin ka ng bus? So, may naka-wheelchair, may matanda, hindi umaandar yung mga tubes. Hindi umaandar ang tube. Hindi umaandar. Hindi, siguro iPhone 15, iPhone 10 din. Baka hindi pa iPhone yun Hindi pa iPhone yung tube. Baka yan yung mga Motorola pa na. Motorola. Yung malalaki, yung kasilaki ng baterya ng kotse, yung baterya. Ako, Diyos ko. Okay, binigyan naman daw po ng mga kits yung mga pasaherong na affected. Ano laman ng kits? Tubig po at saka biskwit. Hindi kami binigyan. Binentahan kami ng cup noodle pero may bayad yun. Sabi ng Mia, binigyan daw po ng ano nyo bibigyan? Nandun kami sa gitna nga ng tarmac sa aeroplano binigyan nila yung mga nandun sa na stranded sa may laman pong wet towel, hand sanitizer, biskwit, at saka bottled water. Ang tawag nila, malasakit kits. At may mukha ng kung sino mang politiko, siguro mga nakapaskil. Wala naman. Sorry. Salamat naman. Binigyan nyo pala yung mga pasahero. Baka naman dun nga. Pero kung 3 oras nasa terminal siguro binigyan. Mas 3 oras na na-delay, maski steak ang bigay nyo dyan. Maiinis pa rin yan. Si paring Buchanko, talagang what a wasted day. Tama. Ngayon po, meron daw pong alam na kung sino yung behind the alitagtag smuggling. Magandang story yan. Sino? Kasi dito, dyan. Inaantay ni Direk Eric Mate yung script na yan. Sige. Canadian po, nahuli nila na pinrinta pa nga sa Yun ang hindi ko nagugustuhan sa atin. Yung Canadian. Na for the sake of dito ko lang ata nakikita yan. Yun pinipresenta yung suspect. Suspect pa lang yan Naka-bulletproof vest. Naka-bulletproof vest, naka-mask, tapos naka-helmet. Paano mo makikilala yun? So, useless. Safety muna. Hindi, bakit nga pinipresent kung suspect pa lang? Ikaw naman, kailangan meron ka kagad pang press release niyan. Makitang may ginagawa kayo, may nahuli kayo. Drug ring daw po yan. It's a drug ring
Yang 9.6 billion shabu na nahuli dyan sa Alitagtag, Batangas. Noong isang buwan. Yan po dapat yung hearing ni Senator Ronald De La Rosa. Pero napunta dun sa... Ang naging target ay si President BBM. Okay. Canadian daw tong suspect na to. Sabi ng DILG, pare. Pangalan? Thomas Gordon O'Quinn. Wow. Thomas Gordon You've been O'Quinn. busted, mate? Presented to media Okay. by Secretary Benhar Abalos and PNP Chief General Romel Marbil. Okay. Grabe. Kayo uli. O sige. Ang tataas nung opisyal na nag... Ganun din naman nung una, di ba? sobrang... Suspect, okay, nahuli. Ang magpipresent sa media, Department Secretary at Chief PNP. Wow! Dito ko lang nakikita yan. I sure hope na vet nila yung taong yan, ha? O sige. Hindi turista yan na magda-diving lang, ha? O sige. Pero the fact na yung press conference, si Abalos mismo, at saka si General Marbil. You're playing catch-up, eh. Pare, kailangan... Gano'n. eh. Bangon pure. Hindi naman. Ikaw naman yung mga pananalita mo. Siyempre, it shows that they're on top of the situation. Nagkapalpakan na nga rito sa kaso. Kaya nahabol, pare. Meron daw po silang solid evidence to link O'Quinn. Ito nga yung suspect. Si Might. Ang may alias po to, baka naalala nyo, James Toby Martin. Nahuli daw po siya dyan sa Tagaytay. Noong 1 linggo pa. May 16. Nahuli ng May 16. Tapos, may red notice alert yan. Galing daw po sa International Criminal Police Organization or Interpol. Ayun, may intel. Good job. May kaso na yan sa US mismo. So, paano kaya ito? Dito kaya malilitis to o dadalhin sa labas? Teka, he violated Philippine laws, pare. Hindi Nung nahuli daw po EDCA personnel. Ay, hindi ba? Nung nahuli daw po, pero ganun kalakas kasi yung mga Canadian dito sa... baka may mga cases, extradition. Mga ganon, di ba? Okay. Nung nahuli daw po siya, may mga dala-dala rin siyang cocaine, ecstasy, shabu. Talagang Tapos, meron siya 14 na ID. 14, iba-ibang ID. Okay? Iba-ibang pangalan. So, marami po siyang alias. Ngayon, 7 ang kanya cellphones. Yung 7 cellphone na yun, bukod doon, meron pa siya 14 na extra SIM cards. Ay, masama ng intention ito, bro. Fraudulent intent, ika nga ni Kong Jonat. So, meron pa daw po mga kasama yan. Hopefully, ikakanta niya. Tingin mo, ikakanta? Well, dyan ngayon, investigasyon. At kaya kasama na si DILG Secretary at si PNP Chief. Okay. Sana po may mangyari dito sa case na to. I-waterboarding nyo na yan. Wag. Third degree. Para talaga kasi ang daming gulo nang nangyari dito eh. Pero siya, pero yung mga iba, yung driver, yung turista, wala na lahat yun. At saka hindi po ako maniniwala siya mag-isa yan. Meron siyang mga tawag nito, accomplice. Yung accomplice niya po, yung mga maaring ginamit niya, driver, kargador, yung may-ari ng yate. Di ba? Dapat makita lahat yan eh. Hindi pwedeng isa. Ilang telepono ang dala-dala niya? 7. 6 bala. Tapos may 14 na SIM. Aanhin mo, may nakikita ko, at the very most, 3 telepono dala. Dealer siguro, maraming contact, maraming identity. Tapos ang daming SIM yung identity nito, ito yung cellphone nitong identity na to.
yung identity nitong isa, ito ang cellphone Sana niya. naman yung alita. Hindi ba nakakalito yun? Hindi ka kaya malilito. Ito ko niyan eh. Pero Pag ganyan- minamarkahan niya ng tape. Ganyan ang mga drug dealing. Oh, drug dealer, ano? Pero hindi ako maniniwala one-man operation to. Oo. Kung ako, sila General Marbel, ano ba Marbel? Marbil ka naman pala. At saka si Secretary Abalo. Avengers, okay. Hindi ko muna ipipresent to. Pipigain ko muna to ng precisely. napakadaming information. Okay? Ngayon, napresent na siya. Yung mga kakampi niya ngayon, baka nagtakbuhan na. Dapat nga hindi pinaalam na nahuli na siya eh. Oo. Para yung mga kasapakat niya, fact, kaya- di ngayon, para mo nang inalarma. Alarma. Yung mga, Huli na. hindi ba? Puga na tayo lahat. Diba? Alis na tayo lahat. Takasan na. Ay. Dapat piniga mo sa informasyon niya lahat. Pati yung may-ari ng yate. Yung may-ari nung... Wala. sino mga dealer? Kanino nila pinapasa yan? Gumuitan sa Kanino nang galing yan? sa taga-subaybay natin, ang nakabust yata, nahuli yata si Jason Bourne eh. Si Jason Si Bourne. Jason. Ako. Ano yun? Nagkaroon ng amnesia. Oo. Hindi, ibig sabihin, talagang from the start, etong bus na to, na napakalaki daw, mishandled. Diba? Oo. Hanggang ngayon, hindi ako palo dun sa pinipresenta agad yung witness, sinasabi yung pangalan and everything. Hanggat hindi mo napipigay ng impormasyon yan sa akin, quiet lang tayo. Di ngayon, inalarma mo na lahat yung sindikato. At the very least, si PNP Chief, dapat siyang, ganito na lang, Sec, wag muna natin. Si Sec pa, tsaka si PNP Chief pa yung humarap eh. Pa yung kumarap eh. Ano ibig sabihin nun? Para bang, kita nyo, ang galing namin, minahuli kami. Oo. Di palabas. Ganyan nga yung nangyari nung unang huli eh. Di palabas. Dinawit niyo pa presidente, pinapunta niyo. Kung may ganyan palabas, ang sinasabi ng mga kababayan natin, malamang, yan yung balatong huli. Alam mo ba yon? Kung ano yung balatong huli? Oh. Yung sinadyang ipahuli. Isa dyan pahuli para bumango kayo sa harap ng publiko, maganda image nyo, yung pinakamalalaki shipment, makakalusot. Hindi, wait a minute. Itong Australianang ito, si Queen, ano na yung kinanta niya? So, itong may liwanag na yung sasakyan, yung proton. Wala sinasabi. Pinresent na. Hindi ko lang alam kung kumanta na ng gusto to bago na-present. Baka that's what they're doing now. Yun ang ginagawa nila siguro. Sige. We'll give you the benefit of the doubt naman. Alam nyo naman ginagawa nyo, PNP Chief siguro. Pero dapat yan, bago ma-present, nag-build muna ng case, hulihin yung iba. That's another. May legal kayong prosecutor dapat nandyan na, kasama na sa team na, teka muna. Let's build the case muna. Foreigner po yan, at tumitira dito ng droga. Foreigner. Oo, parang yung sa Pogo. By the way, 40 daw yung binigyan ng bagong lisensya ng 40 groups. Binigyan ng bagong lisensya ng PAGCOR. Para sa Pogo. Legitimate Pogo naman yan. Pogo pa rin. May lisensya lang from PAGCOR. Yung mga lisensya noon, ang problema natin, nanganganak yun. Yung isang binigyan ng PAGCOR na lisensya, manganganak ng ibang mga Pogo operations. Bakit manganganak? Ikaw May license ka, merong iba-ibang operations yun. Hindi, ikaw lang dapat yun. Hindi. Non-transferable yun. Hindi. Pareho na, sasabihin mo, akin din yan. Kasi, akin din yan, pero magkaibang building. Sinabi ni Banban Mayor, Alice Go, yung kasalukuyan ngayon ni under na fire. pinaimbestigahan ni LGU rin. Pinayagang mag-operate sa Bambantong Pogo na to. May license, may permit mula sa, yung... Yes, PAGCOR. So, okay, legitimate enterprise. Bakit siya nagsisinungaling tungkol sa nila? Sa citizenship niya and sa origin. Na-trauma lang siya at love child daw siya, hindi pala siya love child siya, gusto niyang protektahan yung kanyang ama. Pero tinanggalan po ng poder etong si Bamban Mayor Alice Go sa police force ng bayan niya. Kasi traditional ang police force ay sakop ng mayor, di ba? Tinanggal 'yon.
Meron proceeding po yan. May process yan. May proseso yan kapag tinanggalan mo ng power. Hindi basta-basta ang gagawin. At sinabi rin inamin ni Secretary Abalos, hindi sila basta-basta pwedeng magpatanggal ng isang local executive. Habi pa po ni Abalos, recommend daw nila sa ombudsman na isuspend itong si Mayor Go. Pero sabi naman ng ombudsman, there's no such thing. Yeah. Wala kami natatanggap na I want ganyan. to hear a lawyer talaga. Sayang wala sila. Hindi, yung statement ni Abalos, kumbaga, sinasabi ni... This is a duly elected guy, di ba? Na may Mayor. record sa COMELEC, everything. Pinayagan ng COMELEC. Unless may protestan na pending, wala naman, di ba? Paano to, di ba? Paano yan? Tsaka puro questions po sa Senado. Nationality and everything. Naging sensational news lang. Right. Tapos ngayon, naging Bakit nangyari sensational? teleserye effect pa. Bakit naging sensational? Dahil na rin po sa DILG. Diba? After the investigation, kung may sufficient ground, titirahin daw po si Go. Of course! Tapos may sufficient ground Di ba? Kapag di nyo ginawa yun, yun na, doing your job. You're not doing your job. At hindi nyo siya pwedeng galawin dyan. Okay. Yun pa lang, nabuko na. Nakita na. Sabi ng DILG, nag-recommend sila sa ombudsman na isuspend. Sabi ng ombudsman, walang ganyan. Wala kami natatanggap na ganyan. Paano yun? Hindi ba pwede mag-usap muna sila ng ombudsman bago mag-press release? Ang gusto daw sabi daw ni Abalos, gusto ng ombudsman, mag-file kayo ng complaint. Yan. Mag-file daw sila ng complaint. Okay. Diba? So, yun ang abangan natin next press release. Yung complaint na ipa-file. So, ngayon din daw, magpa-file sila ng complaint. Dahil yun nasabi ng ombudsman. Meanwhile, sabi ni Alice Go, ni Mayor, kung sana inaantay niya lumabas ang kanyang birth mother, yung ina niya, para maipasatunayan. Pero sa isang banda na naman, siya'y love child ng kanyang ama. Hindi ko din nagustuhan yun, naglabas pa siya ng photo, kasama niya si BBM. Si President BBM. Precisely. Yung mga selfie ganyan, yan ang sinasabi ko isasin ko yan kahit sino nakikipag-selfie sa Presidente during the campaign. Even nung hindi pa nagka-campaign, naalala mo yung golf? Doon sa Clark. Nagkaroon po ng golf, dumating si BBM. Nagkagulo. Yung mga caddies dun sa golf, yung mga empleyado ng golf course, nagkagulo. Dinumog si BBM. Pagkatapos lahat sila gusto mag-selfie. Yan ba mamomonitor ng presidente kung sino? Hindi. Pinalalabas ngayon nung kampo nung PR, nung kung sino man yung kanyang inarkila na mag-PR sa kanya, nito si Mayor Ilabas Go. mo yung retrato mo, kasama mo presidente. Kasama mo presidente, para bang close sila? Close na sila. Ganun ba yun? Selfie yan. Yung kaibigan nga natin, si Roger Garcia, hanggang hindi binubura yung retrato, kasama niya si BBM nung lunch natin sa sa Green Hills. Hindi naman. Dahil selfie, it's kasama mo celebrity, presidente, okay. Pero parang gamitin mo na, ayan. Na parang pinalalabas mo. Kasi kasasabi lang ng presidente. Wala nga nakakakilalang politiko dyan Tapos ilalabas nila yan nung kanyang PR team. Parang pinalalabas nyo, sinungaling yung presidente. Yan nga, may photo tayo Di ba? Sama ng... inadmissible pati yan, yung mga ganun sa court. Hindi. Meron ka na nga problema, kakalabanin mo, presidente pa. Para kang bumangga sa pader niyan. Di ba? 9:30 ng umaga dito sa Carambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Carambola sa DWIZ. Carambola, Carambola, at equal power. Tuwing umaga. Carambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama pa rin natin Joel Laksamana, ako si Conrad Banal, si paring Jonat. Medyo baka kumakain ng Din Tai Fung doon sa Taiwan. Kaya yung Taiwanese beef noodles, gusto ko yun bro. Yung, Taiwanese beef noodles? Parang kakaiba yung beef noodles nila sa Taiwan.
Okay, bukas nandito na siya. O bukas nandito na. Meron daw kayong isang linggo pa. Sabi ng advisory lang, MMDA, yung mga e-vehicles, e-bikes, e-trikes, yung prohibition nyo, hanggang, nag-expire na noong May 18, Pero meron pa daw kayo isang linggo. Kailangan magpa-rehistro, regulation, kung hindi, ma-impound or confiscation. Teka muna, ito yung hindi pwedeng dumaan sa mga main roads. Yes. Pero hindi naman, kung nandun ka sa mga looban, hindi ka naman i-impound o confiscate. Para lang maliwanag. Hindi, pero kailangan daw magpa-register. Register. Ngayon, At saka kailangan may driver's license din yung mag-ooperate. So, may nakikita ako dyan sa Paranaque, sa Better Living, bata nagmamaneho. Ay, hindi pwede yun. Kailangan po rehistro yung e-bike or e-trike. Pagkatapos yung magpapaandar niyan, kailangan may driver's license. Yan ang bago reglamento. Pagkatapos hindi kayo pwedeng gumamit ng national roads. Yun ang pagkaalam ko. Pero actually, tama ka. Ang dami ko nakikita na, ito ba may lisensya ba ito? Naka-curlers pa may dinideliver na... Not to traverse. You can cross. Pwede mong tawirin kasi pupunta ka doon sa kabila. Hindi, not kuliglig, not to traverse. Ano ba ibig sabihin ng traverse? Hindi, yung... You ride, you go along. Hahakin mo talaga yung... Ayun ang traverse. Oo. Pero yung to cross, hindi po malinaw Hindi malinaw. Traverse lang ang sinasabi. Tatawid ka sa Libertad. Mula doon sa... Di pwede. Pwede sa, siguro. Di ba? Pero sinasabi nila, kailangan daw yung LGU magkaroon ng rota. Nilabas na ba yun? LGU na ngayon. After one week, hindi nga Hindi, I think yung paano naman yung mga taong bumili niyan? Yun na nga I for one sa Pasay, si Mayor Emmy, naglabas ng rota na kung saan hindi. Pero hindi nga maliwanag, tama ka, kung saan yung tawiran, yung tatawid ka, di ba? Ano yung rota? Libertad, yung yung mga pwede rota? Kailangan daw gumawa yung LGUs. Hindi pa gumagawa. Hindi pa. So, pero 1 week na lang ang inyong allowance. Ay, nako. Ang gulo-gulo ng mga reglamento. Ang daming bumili niyan. Ang gulo ng mga reglamento nitong MMDA. Ngayon daw po, ang MMDA, handang-handa na sila sa tagulan. Anong kinahanda nila, pare? At nagsimula na silang gumawa ng nagsimula na sila to craft measures. Nagsimula na. Kumbaga, nagsimula na. Gumagawa pa lang sila ng mga hakbang. Hindi batas yan. Hakbang. Na hindi pa nila ginawa yung hakbang. Gumagawa sila. Pa lang. Gumagawa na sila ng listahan ng pwedeng gawin. Ano ba yung English? Sorry, hindi ko na... Began crafting measures. Alam mo, yung reporter niyan, dapat utusan ng editor. Tanong mo, kailan nila ginagawa? Ano yung ginagawa nila? Kailan ni-implement? Kailan ni-implement? Kasi 80 flood-prone areas dito sa NCR. Yan po ang sabi ni MMDA Chair Romando Artes. Naku, siguraduhin mo, naisama mo lahat 8 lang Ha? 8 lang? Wala naman daw silang tigil sa paglinis Clean up drive. Dami ng araw nila narinis lusot ka ron. Kunwari, hindi, halimbawa, hindi bumagsak doon sa 8 minensyon nila. Nilinis na namin yan. Hindi na namin kasalanan kung nagkaroon pa dyan. Hindi nga daw. Tinanong siya. Kung ginagawa nyo, naglilinis kayo, ba't bumabaha pa din? Panay daw tapon ng tao ng basura. Yan. Di may problema. Nagtatapon yung basura yung mga tao doon. At ibinalik mo ngayon sa LGU yung ngayon, anong gagawin nyo para masolve yung pagtatapon doon? Wala na. Nilinis namin, nagtapon uli. So, wala tayong magagawa. Close coordination na lang kami sa LGU. Wala nang magagawa. Anong gagawin ngayon? Wina-warningan daw. Nakikiusap sa taong bayan. Hindi po mangyayari yan. Pakiusap? Hindi pwede. Hindi. Kailangan mayroong mga measures din dyan. Imagine mo alamin muna kung bakit doon nagtatapon yung mga tao. Kinokolekta ba yung basura nila?
Itong mga gobyerno natin mahilig. May dahilan kung bakit yung mga tao doon nagtatapon ng basura. Alamin yung dahilan na yon at gawa ng solusyon. Hindi pwedeng, dahil nagtapon dyan, kasalanan nyo na yan. Nilinis na namin yan. Bibigyan kitang halimbawa doon sa amin sa Parañaque. Oh. Nadadaanan ko yan araw-araw papunta rito sa may Moonwalk. At yung LGU, naglalagay ng takdang lugar kung saan itatapon yung basura. Pero tinatapon pa rin. Tinatapon doon, nasa kanto. So ngayon, ewan ko, yung MMDA, baka yan ibig din sabihin, hinayupak tong LGU, nagpapatapon dyan. Pag umulan, sama yan doon sa Sa baha. lahat naman ng syudad. Pipikapin naman daw kasi. Kahit Itapon nyo dyan. hindi tinatapon ng basura sa kanto. Di ba? Doon daw kasi looban yun sa magtatapon daw yung tao. So, may mga araw, huwag kayo magdadala ng basura dito, pero sa araw na to, itambak nyo na po rito. Ban po yan. Walang tapunan ng basura kahit saan. Kasi, pag nangyari dyan, di ba, merong basura dyan, nakatapon, bigla umulan, bumaha. Isa na po tayong basurang yun. Humit may concern na yung basura yun. Ayan. Ano na yun? Di ba, napaka-brilliant, talino Pero nung tuloy pa rin LGU ang na yan. paglilinis nung MMDA naman. Sama man sa kalooban. The mere fact na pinapayagan nyo magtapon ng basura yung mga taon do, sinasabi nyo sa kanila, okay lang magtapon ng basura. Diyan. Hindi yung itago yung basura at ilagay sa truck. Di ba? Para, yun ang, paano natin ma-educate yung mga tao kung gano'n? Bawal dito magtapon. Pero, dito pwede magtapon. Pero may oras. May oras. Ganun pa rin you're enforcing. May nakapaskil pa nga. You're still enforcing a bad habit or whatever, bad activity. By the way, nabanggit ko na rin lang, yung kaibigan nating si Congressman Brian Yamsuan, yung isang poster mo na malaking trapal, nasa ilalim yung mga basura, patanggal mo rin yung ano mo. Kawawa. Kawawa yung tarp mo. Sa totoo. Wala. Ikaw ang Pasensya ka, tamad dyan mga opisyalis dyan sa Parañaque. Ikaw ang nagpapumapayag na magpatapon ng basura. Mapa-congressman, mapa-mayor, tamad. Ako, ang daming problema dyan. Tagarin yung aking mga in-laws. Nakikita. Hindi maayos talaga. Day, pare. Hindi maayos. Tapos, ayan, pag nagtag-ulan na, yan yung baha. So, yung siyam na, 8 lugar na binaba, hindi lang po 8 yan. Sinasabi ko sa inyo, Mr. Artes. So, ngayon, kasalanan ng taong bayan. Kung may nagtatapon doon, di ba di nyo hulihin? Number 1. Di ba? Alamin nyo, bakit doon nagtatapon? Ano ba problema nyo? Alam nyo naman nakakasama yan. Alam nila nakakasama yung pagtapon-tapon ng basura. Bakit ginagawa pa? Kasi walang ibang matapunan. So, kailangan solusyonan yun. Oo. At sabi pa, umayos kayo. Taong bayan. Social engineering po ang kailangan dyan. Hindi pwedeng sali-salita lang na ganyan. Okay? Information campaign. Kung maaring hindi alam ng tao, di ba? Oo. Maaring hindi alam. Pero kung alam, bakit doon pa rin nagtatapon? Kailangan malaman yun. Okay, yung tagal na natin problema niyang basura pa. Ano na ba nangyayari doon sa recycling? Masakla pa, yung pumick up niyan, dadalhin doon sa Santa Cruz, Laguna, doon sa may bukid ni, itatamba kay Rick Pinga. Kay Rick Pinga. Awawa naman. Kung nananahimik yung tao sa Laguna, doon tinapon yung nasa batas, zero waste. Paano natin ginagawa yung sabi zero ni waste? Secretary Antonio Yulo Luisaga, this problem is much too big for us. Masyadong Ayun komplikado. Kailangan science-based ang approach dito. Tuwan-tuwa ako doon, biglang umayos kayo. Huwag kayo magtapon ng basura dyan. Dapat solusyonan yun. Bakit nagtatapon? Ito pa, ang ARTA naman. Makukumpleto na raw nila yung guidelines. Saan? By June. Ito na naman. So, yun mga hakbang. Bago kayo magsalita, kumpletuhin niya na muna. Oo. At tapos sabihin niya, ito na yung mga guidelines. Hindi yung by June makukumpleto na namin Balita ba yan? Nag-press briefing pa tong Ernesto Perez. Paano? ARTA Secretary Ernesto Perez. Nagpa-briefing at ang kanyang sinabi, by June daw,
makukumpleto na yung Hindi guidelines. po. Huwag ko muna kayo magpa-press briefing pag ganyan. Pag meron ng guidelines at ito target ng guideline ito, what you want to achieve. Ganyan sa Ganon. Oo. Eh, Kung hindi ma-achieve, ikaw ang habulin namin. hindi. Naglagay ng deadline kasi yung executive order eh. So, ang kanyang announcement, Gobyerno nga naman. mamimit namin yung deadline. Ayan. Yun ang istorya doon. Papel. Itong inayupak na dyaryo naman tinanggap. At, Hindi, wag mo nga yung dyaryo yan. Kay MVP yan. Wag mo sisitahin yan. Ano yung sinasabi that makes it worse, MVP, yung mga editor, dapat sabihin, try to chase after the story naman, follow up. Hindi yung... Kundi ko ano na lang sinabi. Anong sinubo, ipa-publish nyo, di ba? Di ba? Ano yung sinasabi mo sa teenage? Okay, there you go. Alam mo, ito nakakatakot tong balitang to, sir, okay, ayon sa Commission on Population and Development, CPD, nakaka-alarma, more than 20,000 20,000? 20,000 repeat pregnancies ang nangyayari among adolescents. Wow! So, nabuntis na? Teenagers, oo. Nabuntis na? Nape-pregnant daw the second, the third, and even the fourth time. Sabi ni Grabe. Eileen Mirasol Teenager Piray, pa lang yan, ng Knowledge Management Communications Division Chief. Yung pandemic, malaking factor daw. But mukhang cultural din because yung adolescent na nape-pregnant, yung nabubuntis, ay yung nagbuntis sa kanya, napipilitan silang tumira sa same na lugar, parehong lugar. Cohabitate sila. Oo. At usually 13 to 15 years old. 13 to 15 na teenager, nagbubuntis Okay, na. anecdotal or qualitative data show that the girl and the man who got her pregnant are made to live in one house, so the chance for the girl to get pregnant again is very high. Ayun. Pero ito ang pinakamasaklap, alam nyo, most of those, ang nakakabuntis na mga babaeng ito ay mga senior citizen. Ha? So, unequal power relations here. Kasi kung Senior, ibig sabihin, lagpas 60. lagpas 60. So when you are in a relationship with someone older than you, syempre, mas powerful, mas may kapangyarihan. Mas marami alam. Alam, sa bata. Baka mas may kita. Oo. So, economic power, Oo. tsaka brain power. Katakot to. Now, the CPD... 20,000? Oo. The CPD, nagpupush daw sila ng passage ng Adolescent Pregnancy Prevention Bill. Ganyan. Pero ang pinaka-number one dito, bakit nga ba sila nagkakasama sa isang bahay? So wala na... At ba't hindi nagpa-family planning? Although that's a stupid question. Family planning dapat sige, pagsamahin nyo na sa bahay at magtalik, magpa-family planning. Siguro, para maalagaan yung unang anak. Ano ba yan? Si Freddy Aguilar ba? Sinasabihan dyan? Hindi yan? Pero nakakatakot. Kala ko si Freddy. Tapos Hindi. mga senior citizen. Naku, Diyos ko Aha. dahil walang magawa yung senior citizen at yun na demonyo. Hindi kung teenager yon sa akin malamang walang hanap buhay. Yung teenager. 13 Walang to pera. 13 to 15. Walang pera. Kung senior citizen yon malamang may pera. Paano? May pera yan. So, economic power may pan-load ka na. Ganyan. 20,000. Paano yun? Pregnancies. Sa ganitong balita, ulit lang. Siya mismo nagsabi. Si Mirasol Kiray ng CPD na second, third, and even fourth time mabubuntis pa. Patay. Repeat. Bakit? Hindi ba kailangan may DSWD dyan? Ang alam ko, ang DSWD, may mga programa sila sa mga hindi nabanggit ang DSWD. Mga single parents or what? Commission on Population Development. More of, nag-gather lang ng statistics to Hindi nga. Paano mape-prevent yung teenage pregnancy? Matagal na natin problema yan, pare. Ang akin, pinatira doon sa same bahay pa rin. Kasi nga, walang ibang hanap buhay yung babae. So sila tatakbo. Di ba? This is just a balitang ito. Nakaka-disturbing. Kasi gusto ko rin malaman anong ginagawa ng DSW dito tungkol dito. Disturbing sa akin yan. Hindi ayuda. Kasi malaking problema to. It's a society, it's a cultural problem. Well, kasama health problem yan. Health problem pa. Health. Tapos yung stunting. Di ba? Yung mga, ano mangyayari dun sa mga
batang napanganak na yon. Ito may report dito pare ang Insurance Commission. Okay. Alam mo yung mga health maintenance organizations, yan po yung parang healthcare, Okay. HMO kung tawagin. Oh, May git 15 bilyon ang kanilang payout January to March. Mga HMO noong first quarter, 15 billion, halos 20% po ang increase. okay. Mas madali ba tayo magkasakit ngayon? 20% ang increase sa payout ng mga health Baka sa maintenance accessibility yan kasi mas accessible. mas accessible na. Oo. Pwede. Hindi naman sa biglang maraming nagkasakit na ngayon. Mas accessible na, mas na-educate na information, dissemination ng mga tao na ina-access, ginagamit na nila. Sana ganon. Pero tumaas din daw ang membership eh. Yun pa. So dumadaming silang member, therefore lumalaking kanilang payout. Yan ay kailangan employed ka. No, but my point here is, ang laki ng medical expense Oo. ng mga tao. Diba? Kung ganyang klase, iilan lang naman yan sa HMO eh. Hindi naman lahat ng Hindi naman Pilipino lahat medyo. Kaya nga sinabi yun, Pero nagtatrabaho nakaka 15 billion na. sa payout. Ano yun? Dahil sa mahal ng healthcare Correct. dito sa atin? Pwede. Again, diba? i-research natin yan. Oo. Mas mahal na yung medical care, kaya umabot ng ganyang kalaking halaga. Ang mahal, gamot pa lang, pare. Pero hindi covered ng gamot yan. Yung HMO. Hindi. Fees lang yan. May doctor's fees at Doctor's hospital. fees, patingin lang, pa-check up. Check up, ano? Or, tawag nito, yung, ano ba tawag dyan? Yung gagamitan ka ng mga equipment para makita. Diagnostics. To the echo, mga ganun-ganon. Ayan ang mahal eh. Okay, yan ang mahal. Pero, maiba ako habang meron pa tayong oras, ano? sige, pare. Konti lang. Nakakatawa itong nangyari. Dalawang special action force. Ayan, magandang Ng balita PF. yan. Nahuli. Meron pong pulis na SAF. Ang SAF, yung Special Action Force, elite ng PNP yan, well-trained. Yan yung mga naka-beret na black. Ayan, lahat May po. espada. Yung hand combat, well-trained sila. Sa paggamit ng armas, well-trained sila. Special Force nga Special Action Force. Naalala niyo yung Mama Sapa, no? SAF Oo, yun. SAF Okay. yun. Meron dalawang SAF dyan sa Alabang. Yung Alabang po medyo posh. Posh village. Division. Oo. Medyo mayayaman ang mga nandyan. Sa Ayala, Alabang. Etong dalawang SAF na to, bakbakan. Okay. Sapakan, pare. Ha? Yung pala, magkasama sila, bodyguard sila ng isang Chinese national na involved sa Pogo. Naku, balik na naman tayo sa Pogo. Oh. Pogo. Bodyguard sila nung Chinese na yon. Sumasideline kung ganon. So, sumasideline ng VIP security. Okay. Pero SAF, SAF ka. sila. At pag sideline mo, gamit Oo. mo yung armas mo, yung kakayahan mo. Tsaka mahal ang bayad dyan siguro. Mahal ang bayad dyan. At bakit kailangan nung Chinese national na security? At bakit PNP ang kanya kinukuha? May illegal ba siyang ginagawa? Yan ang mga katanungan. Yan ang mga katangon. At para malapitan niya ang SAF, may connection siya. Nagkapakbakan medyo maingay daw Oo. Altercation baka nagkasigawan pa at ayan. So nai-report sa police at dumating yung police at arestado sila. Tapos doon nalaman na SAF pala itong mga Special Action Force. Wow. Alam mo, dala rin na rin ang hirap ng buhay. Ito siguro. po, pati yung kanila mga superior, Oo. Oo. damay dito. Tamay. Bakit nagsasideline yan na bodyguard sa isang Chinese national na involved sa Pogo? Agad-agad po, relieved tong na to. Elite Force pa man din natin. Elite Forces yan, yung SAF. Yung siyam na yan, yung dalawa at saka yung kanilang 7 superiors. Neglect of duty and everything at kakargohan pa sila administrative.
Grabe, no? Ganun pala ka stricto, ganun ka ano ang At asaf. kung hindi malalaman nyo, kung hindi nag-altercation, nagkagulo-gulo sila ron. Ay, So apparently, maaring tip of the iceberg pa yan. pero kung nakakaintindi ng martial arts to, malamang talagang Martial arts ka dyan, ang mga baril niya, naka-HK yung mga yan. Uzi, baka, naku, nakakatakot, di ba? nakatakot. Yung mga ganyan. At alam nila kung paano gamitin. Ayun. Hindi ba? Special Action Force eh. Okay. Pare, sa ngalan ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Magkita-kita ulit tayo bukas. Sorry. Dito sa Karambola, sa Aliw Channel 23 at DWIC 882. Ngayon! Ito na po siya. Eto na! Nagmamadali, tumatakbo. Ha? Bilis-bilis. Modelong-modelo ang itsura. Broadcast, award-winning broadcast journalist Dennis Antenor Jr. sa kanyang Ronda Pilipinas. Karambola, karambola, tuwing umaga. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.